weather conditions, especially po sa areas ng Northern at Central Luzon. So ingat pa rin po ngayong gabi, posible pa rin po yung mga malalakas na mga pagulan dito po sa areas na shaded ng orange, gayon din ng shaded or areas na shaded ng yellow. Ito naman po yung magiging or lagay ng ating karagatan, especially po yung mga areas or sa dagat baybayin po ng Northern Luzon. So may gale warning pa rin po tayo or babala sa matataas mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Northern Luzon, partikular na po dyan sa Ilocos Norte, sa dagat baybayin po ng Ilocos Sur, sa La Union, sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, sa Isabela at Aurora. So maaring umabot pa rin po ng 5 meters or 5.5 meters yung taas mga pag-alon dyan po sa mga dagat baybayin po na yan. Delikado pong pumalaot sa ngayon, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga malitasakyang pandagat. So latest update din naman po tayo sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So from tropical depression, lumakas pa po ito lalo at isa ng ganap na tropical storm. As of 10 p.m., yung latest location niya po ay nasa mahigit 1,100 kilometers silangan ng Eastern Visayas at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour at mabilis pong siyang kumikilos westward o pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Although kung makikita po natin dito sa ating latest satellite image, yung mga kaulapan po na dala nitong bagyo ay hindi pa naman po nakakaapekto sa anong bahagi ng ating bansa. Ngunit habang papalapit po itong bagyo sa ating kalupaan, ay unti-unti din po natin mararamdaman yung epekto nito sa ating kalupaan. So alamin po natin ang magiging pagtahak nitong binabantayan na bagyo or si papasok na si Bagyong Ophel sa mga susunod na araw. So ito po ang latest na forecast track na nitong papasok na si Bagyong Ophel sa mga susunod na araw. So unahin po muna natin yung forecast intensity. Nakikita po natin na currently ay nasa severe tropicals or nasa tropical storm category itong si Bagyong papasok na si Bagyong Ophel. Ngunit nakikita po natin habang lumalapit po siya sa ating kalupaan ay lalakas pa po siya lalo, magiging severe tropical storm at maaaring umabot po ng typhoon category bago po ang potential landfall scenarios may bahagi ulit ng Northern Luzon. At kung makikita din po natin, maaaring pumasok po siya ng PAR bukas or simula po yan bukas, pero yung epekto niya ay most likely mararanasan po natin simula po yan sa darating na Wednesday, especially po sa eastern sections ng Luzon area. So babala pa rin po, especially po sa areas ng Northern Luzon, nakikita po natin yung landfall scenario dyan sa darating po or possible po sa darating na Thursday. Ngunit nakikita po natin na medyo may kalawakan po yung forecast probability or forecast confidence cone po natin. So hindi lamang po sa may area ng Cagayan or Isabela ang potential landfall nitong bagyo, maaring umangat pa yung track nitong bagyo, maaaring umabot din po dito sa may Babuyan Islands, yung sentro nitong si Bagyong or papasok na Bagyong Ophel. Kung hindi naman po sa may Babuyan Islands, maaari din po sa may Isabela, pwede din po dito sa may Aurora. So continuous monitoring po tayo dito sa binabantayan na bagyo na nasa labas ng PAR at manatili po tayong updated sa mga forecast ng Pag-asa sa mga susunod na araw para naman makapaghanda po tayo sa posibleng epekto nito sa ating bansa over the next few days. At para manatili po tayong updated sa mga forecast po ng Pag-asa, bisitahin naman po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, patuloy po tayong mag-ingat. Magandang gabi at maraming salamat.